is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Happy Mother's Day. Muli, palakpakan po natin ito yung mga nanay. Kung bibigyan ko man ng pamagat ang aking pagbabahagi sa kapistahan o dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Jesucristo, ibibigay ko itong pamagat na bunga. Bunga. Alam natin na pag may mga punong kahoy tayo, lalong-lalo ng mga prutas, ito ay namumunga talaga. Ang mga prutas ay talaga may mga bitamina. Nagbigay ito ng lakas sa atin. Ito ay nagpapalakas sa atin. At dito makikita natin, pag ito ay nandyan sa ating kalusugan, lumalakas tayo. Lumalakas yung ating pangatawan. At ang hapon dito sa atin, pag ito ay nagbigay ng bitamina sa atin, itong mga prutas na ito, at hindi natin ginagamit itong mga bitaminang ito, hindi natin na tayo gumagawa, nagtatago lang tayo sa ating bahay o umuupo lang tayo, kahit baka kumakain ng ilang prutas, wala pa rin silbi yun. Hindi nagagamit. Ngunit, pag isang prutas na nagbigay sa atin ng bitamina sa ating katawan, at ginagamit natin ito sa pamagitan ng ating paggawa sa araw-araw ating mga gawain, napakaganda. Nagbigay ito ng lakas, patuloy na lakas sa atin dahil ito nga ay may bitamina. At ang mga tao naman na nakakita sa atin na malakas tayo, nagtatanong yan, bakit malakas ka? Bakit kahit pa may edad ka na, malakas ka pa rin? At sabihin natin, dahil kumakain ako ng mga prutas na may bitamina, nagpapalakas ito sa aking katawan. At sabihin naman ng isang taong nakakita nito, nagtatanong, anong klaseng prutas na kinakain mo? Tinuturo natin, itong klaseng prutas na ito, napakaganda po ito, yaman ito ng bitamina. So tinutukoy natin yung prutas, hindi natin tinutukoy yung sarili natin. Ngunit yung puno, nagpo-produce ng prutas na yon. Mga kapatid, ano kaya kung ihambing natin ito sa ating kapistahan o dakilang kapistahan sa pag-akyat ng ating Jesucristo? Hindi kaya sinasabi dito in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son." Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, pinagkaloob niya, binababa niya, nagpakumbaba ang kanyang kaisa-isang anak. Imagine, nagpakumbaba. Binababa niya ang kanyang kaisa-isang anak. So, pag binababa ito, pag bumababa ka, syempre, may pag-akyat din. Dahil, para bagang, pag hindi ka umakyat, hindi ka successful sa ginagawa mo, hindi ka successful sa pagbaba mo. Ngunit dahil naging successful, naging matagumpay ang misyon ng ating Jesucristo sa sanlibutan. At yung misyon na yon ay pagpakain sa atin ng bunga ng prutas. At nagkakatuon tayo ng bitamina dito. At magtatanong siguro tayo, Father, ano man yan? Very figurative man yan sinasabi mo. Ano ba yung ibig sabihin ng prutas na yan? Hindi kaya prutas ng pagmamahal? Pinapakain sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Kahit hindi man tayo karapat-dapat, kahit man tayo makasalanan, kahit man tayo tumatalikod sa Kanya, ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, naging karapat-dapat tayo. Hindi yun naging hadlang ang ating makasalanan sa pagmamahal ng Diyos. Sa halip, tinutulak ng Diyos, pinababa niya ang kanyang sarili, nagpakumbaba para ipamulat sa atin ang bunga ng pagmamahal, ang habag, awa, at kapatawaran. Di ba napakaganda yun? Bunga. At dahil dito sa bungang ito, naging matagumpay ang ating Jesucristo, kahit ba dyan sa taas ng cross, nakabayubay, namatay dyan sa taas ng cross, hindi bali na para mapagdama naman niya ang bunga natin. At dahil dito,
nakikita natin ang bunga na kailangan siyang umakyat. Umakyat para doon sa bunga na iniiwan niya, nakabinipisyo dito tayo yon, na kailangan hindi tayo maging dependent lamang sa Kanya. Gumagawa din po tayo ng mga bagay. At ito yung napakagandang tinitingnan natin dahil yung alagad, ibig sabihin disciple, tinatawag yon. Ibig sabihin ng disciple, alagad, tinatawag. Tinatawag para sumunod sa Kanya, tinatawag para makakain sa Kanyang prutas, ang prutas ng pagmamahal, ang prutas ng habag at awa ng Panginoong Diyos. At dito, dahil natututo itong mga alagad na ito, hindi lamang sila palaging alagad na lang. Nung bago si Jesus umakyat, sabi niya sa Ebanghelyo natin, Mark chapter 16 verses 15 to 20, sabi niya, humayo kayo sa buong daigdig, buong sanlibutan, at ipangaral ninyo ang magandang balita. Now, ngayon, tinatanggap nila, natututo sila, nandyan sa kanila si Jesus, ngayon, yung paging apostol naman. Hindi lang po sila tinatawag, kundi pinapadala din. Dahil natututo na kayo, hindi lang kayo hanggang sumusunod lang sa akin. Ngayon, kayo naman. Dahil napakalusog na ninyo. Nakakain na kayo ng prutas. Nandiyan na sa inyo yung mga bitamina ngayon. Humayo naman kayo. Kayo naman ang magmimisyon. Di ba napakaganda yung paging apostol natin? Pinapadala. Ngunit, ang paging alagad at paging apostol, hindi lang po to doon sa mga apostol ni Jesus. Tayo din. In Gaudium et Spes ng ating dokumento, in chapter 2, sinasabi doon na tayo, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga binyagan, tayo ay mga misyonaryo. Mga misyonaryo, sumusunod tayo kay Jesus, natututo tayo kay Jesus, kumakain din po tayo sa prutas ng pagmamahal, habag at awa ng Panginoong Diyos. So natututo tayo. At hindi lang hanggang natututo tayo, hindi hanggang isipan lang sa atin yon, hindi hanggang tinataguan lang natin yon, sinasarili natin yon, kundi tinatawag din po tayo para pumunta, para magmimisyon. At yan tayo. Napakaganda pala yung pag-akyat ng Kristo ay isang tagumpay sa bunga ng pagmamahal, habag at awa ng ating Panginoon. At ang napakaganda din dito, dahil yung prutas na yan, dahil may prutas, di ba? Sabi ko kanina, nagtatanong yung mga tao sa atin, anong klaseng prutas? Yung bunga ng prutas na kinakain mo. Tinutukoy natin na ito yung prutas na ito. Di ba sabi ng ating Panginoon, humayo kayo at ipangaral ninyo magandang balita at sabihin ninyo, sa ngalan ko, hindi natin kiniklaim na tayo ang nagmay-ari ng prutas na yon. Dahil pag minsan sa buhay natin, kiniklaim natin yung mga success natin dahil sa akin naging successful yan. Dahil sa akin naging matagumpay ang simbahang yan. Hindi po. Kundi tayo ay ginagamit lamang ng instrumento ng Panginoong Diyos para maging daluyan tayo sa benepisyo ng bunga ng prutas na pinapakain sa atin ng Panginoong Jesucristo. Tinutukoy natin palagi ito na siya dahil sa Kanya magpapalayas tayo ng mga demonyo at magsasalita ng bagong wika. Ano yung bagong wika? Dahil ang mundo natin ngayon, ang wika ng ating mundo ngayon, pagmumura, yung mapakinggan natin ngayon sa mga YouTube, sa Facebook, saan man tayo, ang mga kapatid natin, dali na lang magmumura. Ang bunga ng prutas ng Panginoon, nagsasalita ka ng pagmamahal, nagsasalita ka ng habag at awa, nagsasalita ng kapatawaran. Dahil yan man ang bagong wika na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At magpapagaling ng mga may sakit, napakaganda yun pag nandyan pala sa atin si Kristo, sinasabuhay natin, ang diwa ni Kristo nandyan sa atin, napakaganda. Dahil tayo pala instrumento sa pagpapagaling ng ating makapwa. At itong mission ito, hindi tayo lamang. Sinasabi ng Ebanghelyo natin, tinutulungan sila ng Panginoon sa kanilang magawain. Naging successful ito dahil nandyan ang Espiritu Santo na gumagabay sa kanila. Mga kapatid, ano kaya ihambing natin ito sa ating kasalukuyang panahon na nagdiriwang tayo ngayon ng Mother's Day?
Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay kong ito'y pagmamahal ko. Napakaganda po dahil yung pag-akyat natin pa sa Kristo sa langit, naging successful man siya, mahambing din po ito sa ating pakipagrelasyon sa ating mga nanay. Bakit nasasabi ko? Dahil sa pagsakripisyo ng mga nanay, sa kanilang pag-alaga sa atin, simula sa sinapupunan for how many months, paglabas ng bata, paglabas natin sa sinapupunan ng ina, nandyan, di tayo iniiwan ng ating mga nanay. Pinapakain, dinadamitan, nililiguan, araw-gabi, 24 hours. Hindi natutulog ang nanay pag umiiyak. Nandoon, gumigising para ipagkaloob yung kahilingan ng anak. Tinuturuang lumakad. Pag ito ay nag-aaral niya, naghanap ng nanay ng paraan. Umagang-umaga, nagluluto na si nanay para ipapakain sa kanyang anak na pupuntas o papasok sa kanyang paaralan. At pagkatapos, habang nandoon sa paaralan, naghanda naman ang nanay ng pagkain para sa tanghalian. Naghanda naman ang nanay para sa panggabihan naman, pang-dinner naman. Nandoon ang role ng nanay. Hindi kaya sa pag-alaga ng nanay, pagsakripisyo ng nanay, kung naging successful tayo ngayon, ito ay bunga ng paghihirap, ng pagmamahal ng mga nanay natin. Naging ganito ako, hindi dahil titingnan ko lang sarili ko, kundi titingnan ko rin yung ng mga nagsakripisyo sa akin, nagmamahal sa akin. Makikita ko ang Panginoong Diyos sa pagmamahal din po ng aking nanay. Makikita ko ang habag at awat ng aking Panginoong Diyos, dyan din po sa aking nanay. Dahil ang pagpabahagi natin sa salita ng Diyos, pag-evangelize natin, ay hindi lamang sa salita natin, kundi napapadama natin, napapakita natin ito sa magawa. At ang konkretong paraan na makikita natin ito dyan sa ating mga nanay. Ang realidad ngayon sa sitwasyon ng ating mga nanay sa mundo natin, ako ay palaging pupunta sa bahay ampunan ng mga nanay natin doon sa Marikina, sa Boys Town. Nandoon yung bahay tuluyan ng mga nanay. At ilang bisis kong tinatanong yung mga nanay, bakit nandito kayo? Bakit hindi kayo umuwi doon sa inyong tahanan? Sabihin ng mga nanay, ay Father, sino pang nag-alaga sa amin? Wala nang nag-alaga sa amin. Yung mga anak ko, Father, kanya-kanya na lang, saan-saan na lang. Nakakalimutan na kami. Hindi nga kami nadalaw dito sa bahay ampunang ito. Sino pang mag-alaga sa amin, Father? Dito na lang. Napakatindi, Pag minsan sa tahanan natin, nagpapagod na yung mga nanay sa araw-araw nilang buhay. Ano pang nangyayari? Hindi nga sila pinapasalamatan. Pag sa pagkainan, tuyo lamang o ano yung mga pagkain nandyan sa pagkainan, anong nangyayari dito? Nagko-complain pa yung mga anak. Sabihin, ito na naman nanay, ito na naman pagkain na hinahanda mo. Ano man itong pagkain ito? Patuloy na lang, ganito na lang. Pag kulang yung baon, naghahanap ang nanay ng paraan. Hindi niya kayang matiis na walang baon, walang pagkain yung kanyang anak. Pag kulang yung baon, magkukumplin na naman yung anak. Ano man yan, nanay? Ito lang, kulang na kulang. Ang gagawin nanay, manghiram si nanay. Maghanap ng paraan. Dahil hindi niya kaya na matiis ang kanyang anak na ganun ang sitwasyon. Pag may sakit si anak, ang nanay hindi mapapakali. Maghanap ng paraan ang nanay kung paano matutugunan yung pangailangan, paano mapapagaling. Ang tanging kagalingan, ang napaka-the best na medicine sa anak, para gagaling siya, ang pag-alaga ng mga nanay. Si tatay man nandoon palagi sa trabaho. Si tatay man ay walang oras pagminsan dahil busy-busy sa trabaho. Pero si nanay, 24 hours nandyan.
May mga nanay man nagtatrabaho na rin. Ngunit pag uwi dyan, galing sa trabaho, hinanap-hanap yung mga anak. Naghanap ng paraan kung paano maserbisyuhan yung mga anak. Pag minsan sa society natin, ang nangyayari, abuso pa yung naramdaman ng mga nanay. Galit sa mga anak. Pinipisikal ng mga husband nila, tabi-tabi lamang, no? Instead na mamahalin, dahil 24 hours nag-alaga, ang nakamit pa nila, ang lahat na galit, nandyan sa kanila. Pag minsan, naging successful yung anak, pag may mga selebrasyon, hindi naging proud yung anak, hindi pinakilala yung nanay. Pag minsan, kinakahiya pa, may bisita sa bahay, hindi naging proud na ito yung nanay ko. Mahal na mahal ko yung nanay ko. Hindi tayo naging ganin noon. Ano, may mga kapatid tayong ganon. Napakahirap ang role ng nanay. Ngunit alam ninyo, hindi bali na sa nanay. Hindi bali na kung ganon ang kanilang dadaanan. Ganon ang kanilang maramdaman na sakit, hirap. Ang importante, napapadama lamang nila ang kanilang pagmamahal. Okay na sa kanila yon. Hindi kaya ganito ng hiyas ng ating Panginoong Diyos? Napapadama niya ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng kanyang magawa, pagsakripisyo para sa atin. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ginagawa niya dahil sa pagmamahal. Hindi kaya makikita natin ang Panginoong Diyos sa ating mga nanay? Kung naging matagumpay tayo, inaangat tayo ng ating naging successful tayo, umaangat yung buhay natin. Dahil din po sa ating mga nanay, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa Panginoong Diyos, pagmamahal ng Panginoong Diyos. Umakyat ang Panginoong Diyos, hindi man talaga to, nakikita ko, hindi man talaga to para sa Kanya ang pag-akyat, kundi para sa atin. Anong sabi ng Panginoong Diyos? Mauna ako sa inyo para ipaghanda ko kayo ng matutuluyan. No, hindi para ng sarili niyang tinitingnan. Hindi niya sinasabi, successful ako sa aking misyon. Ngayon, magduyan-duyan na lang ako sa langit. Hindi, ipaghanda ko kayo ng matutuluyan. Yun ang mga nanay natin. At yun nga, nais kong ialay itong awiting ito na bilang tugon natin sa pagmamahal ng ating mga nanay, bunga ng kanilang pagmamahal, kahit baga pasasalamat na lang. Nanay, salamat po. Diba? Pag-uwi natin sa bahay, sa mga anak, mga asawa, mapakinggan natin. Nanay, salamat sa iyong pagsakripisyo. Kung hindi dahil sa inyo, dito ngayon, hindi ko marating itong buhay na ito. Kahit man nandiyan pa rin yung kahirapan, ngunit again, nakakita ako sa kagandahan ng mundo. Ito ay dahil sa inyo. Hindi kaya kahit bulaklak, no, o rose na iaalay natin, kagaya ng pag-aalay natin sa buwang ito kay Maria, ang role ni Maria, simula sa sinapupunan hanggang sa taas ng krus, nandoon si Maria dahil hindi niya kayang iiwan ang kanyang anak. At ito nawa din po sa atin ang sinasabi ng awit. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Napakaganda na masasabi natin sa mga nanay, nanay, tapos ka na, ako namang mag-alaga sa'yo. Nanay, magpahinga ka na. Ako nang bahala sa iyong pagmamahal. Ibubuhos ko sa'yo. Kapatid, nawa ito ay mapadama natin sa ating mga nanay. Sa ating mga nanay, Happy Mother's Day. Palakpakan po natin sila. Happy Mother's Day. Buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay natarapa, minsan din ay luluha. Di ka